serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. si Attorney Jose Moises Salonga bilang bagong administrador ng Local Water Utilities Administration o LUA kapalit ni dating administrador Homer Reville. Ito ang inanunsyo ni Communications Secretary Cheloy Garafil nitong Lunes. Ayon sa kalihim, si Salonga ay nagtapos sa Ateneo de Manila University noong taong 1999 sa kursong Economics. Una na rin itong nagsilbi sa Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force ng Philippine National Police. Naglingkod rin si Salonga sa National Power Corporation, Land Bank of the Philippines, Office of the Executive Secretary at sa PNOC Renewable Corporation. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP nagpaalala sa mga kampo at himpilan ng pulisya kaugnay sa pagtitipid ng tubig. Kaugnay nito sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na handang tumulong ang kapulisan sa mga water utility para labanan ang water pilferage o illegal na linya sa pagkuha ng tubig. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Pinalalahanan ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP ang mga kampo at himpilan ng pulisya sa iba't ibang panig ng bansa na iwatupad ang mga umiiral na panuntunan kaugnay ng pagtitipid sa tubig. Ito bilang ambag na rin ng pambansang pulisya sa ginagawang hakbang ng pamahalaan na maibsan kundi man masawatang epektong dulot ng El Nino sa bansa. Sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na hindi na bago para sa kanila ang pagtitipid sa tubig lalo't matagal na itong pinatutupad sa mga kampo ng pulisya. Bukod dyan ay sinabi pa ni Acorda na handa rin silang tumulong sa mga water utility para labanan
ang water pilferage o ang pagnanakaw sa tubig. Gayun din ang sinabi ni Acorda na bukod sa El Nino, handa rin silang tumulong sa ilang mga hakbangin upang hindi na magdusa pa ang bansa sa epekto ng climate change gaya ng pagtugi sa mga illegal na miner at logger na siya nakasisira sa kalikasan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag. Ang ating PNP, even wala yung panahon na to, yung tinatawag El Nino, there is already that policy, existing policy on energy and water conservation. Siguro all we can do is we can intensify it, and at the same time, yung ating kapulisan will intensify the operations against these pilferage. Pwede kaming tumulong dyan sa mga water companies in the conduct of investigation on this water pilferage. But definitely as an organization, we have this policy on energy and water conservation. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nagkaloob ang Philippine Air Force o PAF ng aerial support sa Northern Luzon Command o NOLCOM para sa pagpapatrolya sa Northern Luzon seaboard ng Pilipinas nitong Sabado. Isang C-295 aircraft ng Philippine Air Force ang ginamit sa pagsasagawa ng maritime patrol sa Itbayat, Sabtang at Babuyan Islands malapit sa border ng Pilipinas at Taiwan. Walang iniulat na kakaibang aktibidad sa isinagawang pag-monitor sa naturang mga lugar. Tiniyak ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo ang commitment ng Philippine Air Force na makikipagtulungan sa iba't ibang sangay ng Armed Forces of the Philippines at Unified Commands para sa magkatuwang na pagresponde at komprehensibong seguridad sa maritime borders ng bansa. Matatandaang sa pagbisita ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro kamakailan sa Mavulis Island, ang pinakahilagang isla ng bansa. Ipinag-utos sa AFP na palawakin ang mga struktura at deployment ng mga tropa sa border ng Pilipinas at Taiwan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ininspeksyon ni Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Toribio Adasi Jr. ang mga instalasyon ng Philippine Navy sa Palawan at Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea o WPS na mahalaga sa maritime security ng bansa. Ito ay kasabay na isinagawang 2 araw na first quarter command conference sa Naval Forces West sa Puerto Princesa City, Palawan noong Huwebes at Biyernes. Kaugnay nito, nagkaroon na assessment sa papel ng Philippine Navy sa External Defense Operations ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Kabilang sa mga external defense installation na ininspeksyon ni Adasi, ang Naval Station Carlito Cunanan, Naval Detachment Oyster Bay, at 3rd Marine Brigade Headquarters. Binisita rin ni Adasi kasama ang mga matataas na opisyal ng Philippine Navy at multisectoral stakeholders ang Pag-asa Island at iba pang naval detachment sa Kalayaan Island Group para maghatid ng supplies, kumustahin ang mga tropa at tignan ang mga kasalukuyan at nakaplanong proyekto ng Philippine Navy. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ibinalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang matagumpay na misyon ng BRP Sanday sa Bajo de Masinloc. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni BIFAR Chief Information Officer Nazario Briguera na umakyat sa higit 44 na litro ng diesel ang naipamahagi ng pamahalaan sa higit 40 Filipino fishing boats sa lugar. Nakapagbigay rin ng 270 litro ng maiinom na tubig at 20 galon ng fresh water. Ayon kay Briguera, traditional fishing ground ng bansa ang Bajo de Masinloc. Malaki ang papel nito sa marine ecosystem at pagpapanatili ng integridad ng karagatan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Anti-Money Laundering Council o AMLAC binigyang diin ang pangangailangan ng Pilipinas na palakasin ang pagsisikap laban sa terrorism financing. Ito ay kasunod ng pagkabigo ng Pilipinas na maalis sa gray list ng Financial Action Task Force. Ang detalye ng balitang ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Binigyan diin ng Anti-Money Laundering Council ang pangangailangan ng Pilipinas na palakasin ang pagsisikap nito na labanan ang terrorism financing regime kasunod ng pagkabigo na naman ng Pilipinas na maaalis sa gray list ng Financial Action Task Force. Sa inilabas na February update ng FATF, bagamat may mga hakbang na ginagawa ang bansa upang paghusayin ang anti-money laundering at financing of terrorism, kulang pa rin ito upang maaalis ang bansa sa listahan ng FATF. Hinimok ng FATF ang Pilipinas sa agarang pagkapatupad ng action plan upang epektibong pangasiwaan ang panganib sa designated non-financial business and professions at implementasyon ng control ng DNFBPS at mabawasan ng risk na nauugnay sa mga operasyon ng casino junket. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inihayag ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual ang mga ginagawang hakbang ng Pilipinas sa pagkakaroon ng isang transparent at sustainable trade environment sa bansa. Ito ang laman ng kanyang talumpati sa 13th World Trade Organization Ministerial Conference Meeting na ginanap nitong Lunes. Anya, nakahandang tumugon sa mga hamon ng iba pang mga bansa na nais mamuhunan sa Pilipinas sa pamamagitan ng sistematiko at mabilis na aksyon sa pagproseso upang agarang makapag-umpisa sa kanilang mga nais na negosyo. Dagdag ni Pascual, nakahanda rin sa pagiging transparent sa kalakalan ng Pilipinas na isa sa mga tinitingnang parametro ng mga dayuhang kumpanya at mamumuhunan. Kaugnay nito, suportado ng Pilipinas ang kasalukuyang probisyon sa Coalition Framework of Voluntary Actions ng World Trade Organization para sa maayos na kolaborasyon ng mga bansa sa trade climate mitigation plans at trade policy tools sa climate change. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga mambabatas, pinuri ang pagkakalagda sa bagong Centenarians Act. Kaugnay nito, pinakikilos na ang Department of Budget and Management para hanapan ng pondo ang pagpapatupad ng bagong batas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Nagpaabot ng pasasalamat ng ilang mambabatas kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa paglagda nito sa panukalang magpapalawig sa cash incentives ng mga senior citizen. Ayon kay Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes, malaking bagay sa mabilis na pag-aproba at pagsasambatas ng panukala ang pagbibigay prioridad dito ni Speaker Martin Romualdez. Gayunman, ipinunto ng mambabatas na dahil epektibo na ang 2024 national budget at hindi ito kasama sa mga programa na napondohan, ay kailangan hanapan ng DBM na paraan kung paano ito maipapatupad. Salig sa amyenda ng Centenarians Act, ang mga senior na aabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 ay makakatanggap ng 10,000 pesos na cash incentives. Patuloy din na pagkakalooban ng 100,000 pesos ang mga aabot naman sa edad ng 100 years old. Mungkahin ni Ordanes kunin ang pampondo sa savings ng DSWD o kaya naman ay sa unprogrammed funds. Pinatitiyak din Appropriations Committee Chair Elizalde sa DBM na maging mabilis sa paghahanap ng pondo para mabilis din ang rollout ng programa. Pinasasama rin ni sa DBM na hanapan ng pondo ang Elderly Data Management System para sa pagbuo ng database tagging ng mga Pilipino na edad 59 years old pataas. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Rehabilitasyon ng Pasig River, pinalawak pa ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Ang proyekto ay alinsunod sa Executive Order No. 35 na ipinalabas ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na layuning maibalik ang sigla ng makasaysayang Ilog Pasig. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Tuloy-tuloy na ang ginagawang konstruksyon para sa susunod na phase ng Pasig River Urban Development Project. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, ang susunod na bahagi ng Pasig Bigyang Buhay Muli Project ay pinalawak pa hanggang sa Intramuros area sa Maynila. Sinabi ni DHS City Secretary Acuzar
na makatutulong ito ng malaki sa turismo ng lungsod at tina-target din na magbigay ng oportunidad sa mga maliliit na negosyante rito. Tampok rin dito ang walkway sa gilid ng kahabaan ng Ilog Pasig na hanggang sa Laguna de Bay. Kamakailan lang ay pinangunahan ni Secretary Acuzar ang pag-iinspeksyon sa ongoing na construction work para sa Pasig Rehab Project. Dito nitaasan ng kalihim si Assistant Secretary Johnson Domingo at Architect Carlo De Castro na mahigpit na tutukan ng proyekto hanggang sa makumpleto ito. Ang revitalization project ng Pasig River alinsunod sa Executive Order No. 35 na inisyo ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. para maibalik ang sigla ng makasaysayang Ilog Pasig. Ito si Meron Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Philippine Coast Guard o PCG pinaalalahanan ang publiko kaugnay sa water safety guidelines, kabilang na ang pag-iwas sa mga delikadong hakbang. Ito ay matapos tumalon at mamatay ang isang lalaki sa isang talampas na may taas na 60 talampakan mula sa katubigan sa kabila ng mga babala mula sa mga kasamahan nito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lawrence Tanhoco. Pinaalalahanan ng Philippine Coast Guard ang publiko hinggil sa water safety guidelines, kabilang na ang pag-iwas sa mga delikadong hakbang. Ito ay matapos ma-recover ng PCG ang isang bangkay sa Matangkob River, barangay Paklolo, Magsaysay, Occidental Mindoro. Kinilala ang biktima na si Ernesto Cardenas Jr., 16 years old, nakatira sa barangay Bagong Sikat, San Jose Occidental, Mindoro. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Magsaysay, ang biktima ay tumalon sa isang talampas na may taas na 60 feet mula sa katubigan sa kabila ng mga babala mula sa kanyang mga kasamahan. Matapos tumalon ay hindi na mulit lumutang ang biktima na dahilan ng kanilang paghingi ng saklolo. Nagsagawa ng underwater search ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard Special Operations Unit Occidental Mindoro, kung saan dito na nila na-recover ang katawan ni Cardenas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, 35 insidente ng sunog na itala ng Bureau of Fire Protection sa Ilocos Norte sa unang 2 buwan ng 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Umabot din di 35 insidente di uram tinirecord di Bureau of Fire Protection itatawin. Dididin pa kamo ni Fire Superintendent Roxanne Parado, Provincial Fire Marshal iti BFP Ilocos Norte. Kuna makaalarma tinaso nga bilang gaputa siyam kadi itoy di forest fire. Sumagmamano nga structural fire, rubbish fire ken grass fire. Segun kini Parado, iti first quarter ti kadwan tinay maldit nga uram ng runa iti bulan di Marso. Rason at timaod ti Fire Prevention Month awareness. Iditawen 2019 ket may salaeng tinay maldit a forest fire 2020, 2021 ken tawen 2022 ket sagdudwa a forest fire itinay maldit. Ngem iti tawen 2023 ket na-record ti 21 nga forest fires. Kadwan kadi iti naapektaran iti forest fires ket iti paset ti National Greening Program ti DNR banag analidayan daytoy. Manipod di Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Baknotan, La Union, LGU naglunsad ng Hooked on Books Bazaar upang hikayati ng mga kabataan sa pagbabasa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile.
Nangisayang ka ti lokal gobyerno ti Bacnotan La Union iti Hooked on Books Bazaar sa Bacnotan Central School iti kalman Pebrero 26. Daytoy ketapno maparigta dagiti agtutubo nga ayatanda ti panagbasa ken kasgungguna iti panang tagaragsakda iti Hooked on Books Library. Ti HOB Bazaar ket adan iti pointing system baban iti passbook nga ited dagiti manursuro kadagiti estudyanteda kasuka ti inda panagbasa ken ti panangipakita iti nasaya at akababalin. Ti puntos a maurnong ket mabalin nga igatang iti basar kadagiti school supplies taroon ken dadumapay a banag. Nakipaset the Mayor Divine ken Vice Mayor Francis Fontanilla iti panakalukat ti basar iti pagadalan nakaipasdegan ti maysa kadagiti duwa nga HOB Library iti ili. Nakitinulong ti non-profit organization a linking individuals to nurture kids success wano links. Iti lokal a gobyerno ti Bacnotan tapno maipasdag ti library amanamnama nga dadapay amang parangay ti interest ti panagbasa ken mangpasaya ti kalidad ti edukasyon ti ili. Ti kastoy a programa ket pamanagnak iti tarigagay ti lokal a gobyerno amang ipakaammo kadagiti agtutubo iti kinampateg ti panagbasa ken mangpapigsa iti literasiya ti ili. Manipod RP Ago Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Iloilo. Satellite Office ng National Bureau of Investigation o NBI bubuksan sa lungsod ng Pasig. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Grace Ereñeta. Buksan sa siyudad Sampasi ang satellite office ng National Bureau of Investigation o NBI. Hiwaton ang grand opening ng satellite office sa Pebrero 28 sa OFW building sa barangay Sablugon, Pasig City. Sa pagtukod sa satellite office ng NBI sa siyudad, mas mahapos kag malapit sa mga kliyente ang pagkuha sang clearances. Ang satellite office hindi lang mag-cater sang kliyente nga mga pasinhon, kundi lakip man sa mga pumuluyo sa kaiping nga mga munisipalidad. Padayon sa karon ang training sa mga personnel sang syudad nga magadumala sa satellite office sang NBI. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Ereñeta para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Marian. Yan ang ulat mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa Borongan. Checkpoint kontra ASF at avian influenza nananatili sa dalawang lugar sa Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ben Pomida. Naepekto laghihap ang Executive Order EO nga ginpalusad ni Governor Ben Ibardoni han nakalabay nga tuig 2021 o adton total ban han entry han pork products tika nga mga ASF infected areas sa nasod. Ini ang paglaklaro ni ASF focal person han Office of the Provincial Vet Dr. Melanie Usita. Sumalakan Usita nagpapabilin pahas nga dayana ang duha nga checkpoint sa mga bungto hiton lawaan ng Taft bisan kun waray na kaso hin ASF sa Eastern Samar ngan dara nga ada pahito proseso at pag-upgrade han ASF zoning classification. Kasumpahini ginaaruan hin mga kaangayan nga dokumento ang mga sarakyan nga masulod ha boundary hit Eastern Samar nga may dakarga nga live swine o bisan pa man processed pork meat products pati non-poultry products. Tinutugutan nga makasulod ha Eastern Samar adun mga baboy nga tikang ha green zone o ASF free nga mga lugar pero kinahanglan naghihap magpresentar hin mga dokumento ug laboratory results. Panuyo hini nga papudngan nga makasulod utroit ASF ha probinsya. Tikang ha Radyo Pilipinas Borongan inihipen Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. DSWD Eastern Visayas nagbigay ng ayuda sa mga residente sa Inopacan, Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jevic Epiz. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 Crisis Intervention Section uban sa local government unit sa Inupacan, Probinsya sa Leyte, DSWD Sustainable Livelihood Program
og 14th Infantry Avenger Battalion nagkahiusa sa pagpangapod-apod og tabang pinasyal ubos sa Executive Order No. 70 o LCAC din usa sa recipient nga barangay ang Barangay Caminto lungsod sa Inupacan, probinsya sa Leyte. Pinagi sa kooperasyon o koordinasyon sa mga ahensya o sektor sa gobyerno, nakahatag kini og importanteng tabang sa mga apektadong komunidad. Kabahin kini sa pagtubag sa panginahanglan sa mga lungsuranon nga napektuhan pag-ayo sa krisis o panagbangi sa ilang komunidad. Nitambong sa naasoy nga kalihukan si Mayor Rogelio Pua Jr., Vice Mayor sa Inupacan Sanders Lumarda, mga SB member, MSWDO Susana Lawag, punong barangay sa Caminto nga si Ricardo Umapas, Philippine Army sa 14th Infantry Avenger Battalion, DSW SLP Leyte 2 Provincial Coordinator o 71 ka pamilya sa Barangay Caminto. Ang 71 ka pamilya sa naasoy nga barangay nakadawat og tag 3,000 pesos nga ayuda pinagi sa AX Coin Assistance to Individuals in Crisis Situation. Kini nga lakang nagpakita sa panaghiusa og pagtinabangay sa lalaing sektor sa gobyerno og katilingban aron mo abot og makatabang labi na sa mga nanginahanglan nga mga katawhan sa mga lugar nga naigo sa kagubot o krisis. Balita gikan sa lungsod sa Inupacan, probinsya sa Leyte, Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jevic. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, inflation rate ng Northern Mindanao mas lalo pang bumaba sa buwan ng Enero ngayong 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Mas misamot pag-ubos ang inflation rate sa Northern Mindanao sa bulan sa Enero 2023. Kini ang ibutyag ni Dr. Janet Aves, Acting Regional Director sa Philippine Statistics Authority 10 sa gipahigayon nga press conference kagahapon. Sumala pa ni Aves, ang inflation rate sa bulan sa Enero may kanaog kini ngadto sa 3.1% kumpara ni adtong December 2023 nga naa kini sa 4.8%. Gidugang ni Aves nga ang hinungdan sa dako nga pag-ubos sa inflation rate sa rehiyon mao ang pagkunhod sa inflation sa food and non-alcoholic beverages nga anaa sa 5.7% sa bulan sa Enero kumpara sa bulan sa December 2023 nga naa sa 9.2%. Nag-una ang probinsya sa Misamis Occidental nga dunay pinakaubos nga inflation rate nga anaa sa 0.2%, samtang ang probinsya sa Bukidnon ang dunay pinakataas nga inflation rate nga anaa sa 5.2%. Giklaro ni Dr. Aves nga ang tanang probinsya ang nakasinati sa pag-us-us inflation sa bulan sa Enero 2024. Gikan din ni sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Groundbreaking ceremony para sa 10 milyong piso na konstruksyon ng public market sa bayan ng La Libertad, Zamboanga del Norte, pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Gipanguluhan sa kagamhanang probinsyal sa Zamboanga del Norte ang groundbreaking ceremony kaniadtong niaging semana alang sa konstruksyon sa public market sa lungsod sa La Libertad nga adunay kantidad nga 10 milyones ka pesos. Mismong si Governor Rosalina Halosos ang nanguna sa aktibidad uban si La Libertad Mayor Liza Mejias. Mainiton ang pagdawat sa mga residente sa mismong lungsod sa gobernadora, hilabi na nga talagsaon lamang kini makaduaw ug makabisita. Dako usab ang pasalamat sa mga opisyal tungod kay dili magdugay mibarug na ang ilang ginahandom nga merkado publiko sa ilang lugar. Dako ang pasalamat sa mayor sa La Libertad tungod kay wala gipakyas ni Governor Halosos ang iyang hangyo. Dungag pa niini, adunay mga ginahulat nga lain pang mga proyekto nga mosunod niining public market sama sa pagpasemento sa 3 ka barangay sa lungsod sa La Libertad.
Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Blas Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Lokal na pamahalaan ng Iligan, opisyal nang na-turnover ang patient transport vehicle at iba pa para sa mga residente ng Barangay Abuno. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Ang lokal nga kagamhanan sa Iligan, bago lang opisyal na nag-turnover sa patient transport vehicle o uban pang kagamitan sa pagtubag ngadto sa barangay local government unit sa Barangay Abono. Kiniubos sa aktibong buhatan sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office o ang ICDR-RMO alang sa ilang hinanaling pagtubag ug makahuluganong nga mga programa aron mahimong mas maayo ug mas epektibo ang serbisyo sa LGU Iligan panahon sa mga emergency ug kalamidad. Matud sa ilang mayor nga si Mayor Frederick W. Siao, ikapito na kini nga patient transport vehicle o PTV nga gipang-apod-apod sa mga barangay uban pa ang mga pang-rescue equipment sa panahon ng panginanghanglan. Dugang pa ni Mayor Siao, kini nga programa nagpakita lamang sa kaandam sa LGU Iligan nga mas mulambo pa ang kalidad sa serbisyo sa matag Iliganon. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At maraming salamat kay Alwidad mula dyan sa Iligan at yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nalagpasan ng Bureau of Treasury ang kanilang target sa 5-year retail treasury bonds sa ginanap na 9 na araw na public offer period ng Department of Finance o DOF. Base sa datos, nakalikom ng 584.86 billion pesos ang Bureau of Treasury na mas mataas sa kanilang 400 billion peso target. Ayon kay BTR Officer in Charge, Sharon Almanza, unang nakalikom ng 212.719 billion pesos ang ahensya sa ginanap na RTB 30 rate setting auction, habang ang 372.7 billion pesos sa 9-day period public offer bond switch program. Sa ilalim ng bond exchange program, ang malilikom na halaga ay gagamitin para suportahan ang ilang programa ng pamahalaan sa agrikultura, infrastructure, education at healthcare sectors. Ayon naman kay Finance Secretary Ralph Recto, ang investment na ito ng mga ordinaryong Pilipino ay malaking kontribusyon sa gobyerno at sa sambayan ng Pilipino. Ang 5-year bond exchange program ay nakatakdang mag-mature sa February 28, 2029. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, positibo naman ang Japanese government na maganda ang mga isinasagawang pamamaraan at hakbangin ng Pilipinas sa pagpapalakas ng investment at business environment sa bansa. Ayon kay Japanese Ambassador to the Philippines Kazuhiko Koshikawa,
malaki ang kanyang pagtitiyak na mas maraming mga bansa ang magnanais na mamuhunan sa Pilipinas, lalo na sa pagsasaayos ng mga polisiya at maging sa business environment ng bansa. Dagdag pa ni Koshikawa, asahan din ang pagpasok ng mas maraming mga kumpanya mula sa kanilang bansa dahil sa maayos na pamalakad ng gobyerno ng Pilipinas sa mga foreign direct investment na nakuha ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa huli, muling iginiit ni Koshikawa na magpapatuloy ang kanilang bansa sa pag-agapay sa Pilipinas sa pagpapaunlad ng infrastruktura at ekonomiya ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, kinumpirma ng Bureau of Internal Revenue o BIR na kinatigan ng korte ang kasong kriminal na inihain nito laban sa vape seller na Top Fog at mga kasabwat nito. Sa isang pahayag, sinabi ng BIR na naglabas na ang Court of Tax Appeals at Metropolitan Trial Court ng warrants of arrest laban sa mga nasa likod ng nasabing kumpanya. Nagugat ang paghahain ng kaso ng BIR sa isinagawang raid noong 2022 kung saan nadiskubreng sangkot ang kumpanya sa pagbebenta ng illegal na vape. Ayon naman kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., patunay ito ng seryosong kampanya ng BIR laban sa mga pagbebenta ng untaxed vape products. Batay sa criminal complaint, aabot sa 1.2 billion pesos ang estimated civil liability ng Top Fog kasama na ang multa. Kabilang sa mga kasong naisampa rito ang mga sumusunod: unlawful possession or removal of articles subject to excise tax without payment of the tax in violation of Section 263, selling of heated tobacco products and vapor products at a price lower than the combined excise and value-added taxes in violation of Section 263A, selling or offering for sale any box or package containing articles subject to excise tax with false, spurious, or counterfeit stamps or labels, or selling from any such fraudulent box, package, or container as aforementioned in violation of Section 265, willful attempt to evade or defeat tax in violation of Section 254, and willful failure to pay taxes in violation of Section 255 in relation to Sections 15, 171, 172, and 253D, all of the NIRC of 1997 as amended. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Negosyo. Samantala, para sa ating Balitang Pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Pagkatapos ang magandang performance sa first window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers, sinabi ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na malayo pa ang kanilang lalakbayin para sa hangaring makapasok sa Olympics. Ito ang sambit ni Cone pagkatapos gibain ng Nationals ang Chinese Taipei sa score na 106-53 sa larong ginanap sa PhilSports Arena. Hindi lamang ginaya ang kanilang 94-64 panalo sa Hong Kong nitong nakaraang linggo, ginawa pa nila ito sa harapan ng mga Filipino fans sa Pasig City. Binigyan din ni Cone na kailangang makapaglaro ang kanyang bataan, hindi lamang sa opensa kundi pati na din sa depensa.
Naging maganda ang ipinakitang depensa ng Gilas kung saan nalimitahan lamang sa 29.6% ang shooting ng Chinese Taipei kumpara sa 55.1% ng Nationals at nagkamit din ng 16 na turnovers ang mga Dayo. Sinabi naman ni Coach Cone na itong panalo ay unang hakbang lamang sa kanyang programang 4 na taon na maglalaro ang parehong players sa Philippines Men's National Basketball Team sa mga international competitions. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Plano na pagandahin ng NLEX Road Warriors ang kanilang roster bago magsimula ang 2024 PBA Philippine Cup. Nag-submit sa PBA office ang management ng NLEX kung saan balak nilang ipadala si Brandon Ganuelas Rosser sa Blackwater Bossing. Pinasalamatan naman ni NLEX Road Warriors Team Governor Ronald Dularte sa kanyang kontribusyon sa kanilang koponan sa loob ng 3 koperensya. Kapalit ng paglipat ni Ganuelas Rosser sa Blackwater, makukuha nila ang serbisyo ni na Ato Ular at Joseph Taha, pati na rin ang isang first-round pick ng Bossing sa PBA Season 51 Draft. Nag-average si Ganuelas Rosser ng 8.4 points at 3.6 rebounds itong katatapos lamang na 2023 to 2024 PBA Commissioner's Cup. Samantala, makukuha nila ang 6'5" na dating Letran Knights na si Olar na naging miyembro ng PBA Season 47 All-Rookie Team. Nakapaglaro naman si Olar nitong Commissioner's Cup at nagposti ito ng mga averages na 3.7 markers at 3.1 rebounds. Ang 6'8" na si Taha naman ay mapupunta sa kanyang ikasampung koponan sa loob ng 12 taon sa paglalaro sa PBA. Malalaman sa mga darating na araw kung maaprobahan ito ng PBA. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangalanan bilang kauna-unahang Premier Volleyball League o PVL Press Corps Player of the Week ang open hitter ng Signal na si Vanny Gandler. Nakapagtala ang 5'9" na si Gandler ng 19 na puntos galing sa 17 attacks, isang service ace at isang block sa kanilang panalo laban sa Akari noong Sabado kung saan binuksan nila ang kanilang kampanya sa All-Filipino Conference sa impresibong panimula. Nagpakita ng gilas ang sophomore player na si Gandler kahit na puno ng veterano ang Signal kamukha ni Ces Molina, Jovelyn Gonzaga at Roslyn Doria. Nanguna ang dating Ateneo Lady Eagles sa Player of the Week laban sa mga veteranong player ng Creamline na si Tots Carlos, Savi Davison ng PLDT, Mylene Paat ng Cherry Tigo, Nicole Champson ng Petrogas at Marls Alba ng Choco Mucho. Kahit sa ikalawang taon pa lamang naglalaro ang 23 anyos na spiker, yinakap ni Gandler ang kanyang mas malaking gampanin sa Signal. Sinabi ni Gandler na dahil 14 lamang sila sa koponan, kailangan nilang umangat sa mga hamon at pangalagaan din ang kalusugan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. And sa unang pagkakataon, ibinunyag ng OPM icon at rapper-songwriter na si Glock9. Ang isa niyang anak ay miyembro ng LGBTQIA+ community. Revelasyon ni Glock9, ilang taon pa lamang ang nakakaraan ng ihayag ng kanyang anak na si Daniel ang tunay nitong kasarian at tinanggap daw niya agad ng buong-buo ang tunay na pagkatao ni Daniel. And sa interview na isang TV network sa pamamagitan ni MJ Felipe sa Pinoy rap icon, na pag-usapan nila ang tungkol sa isa sa mga kanta niyang labis na tumatak sa puso ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa LGBTQIA+ community. Ito ang Serena. And ayon sa kanya, noong ginawa niya ang Serena ay wala pa siyang ideya tungkol sa LGBTQIA+ community, pero inamin niya na talagang natakot siya nang i-release nila ang kanta dahil ayaw umanong maka-insulto ng tao. And abot langit ang naramdaman niyang kaligayahan sa mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa naturang kanta, kabilang na ang mga magulang na may anak na bading o tomboy na anak. Kasunod nito, emosyonal na inihayag ni Glock9 nga ang tungkol sa pagkatao ni Daniel. My son is gay. Nung sinulat ko yun, hindi niya pa sinasabi sa amin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko kung gaano ko siya kamahal. At inihayag naman niya sa nasabi ring interview na isa siyang proud daddy sa kanyang pinakamamahal na anak. Hindi naman ako ma-showbiz pero I think para sabihin ko to now, ako ay proud na proud sa anak ko. Ako ay excited sa kung ano ang kaya niyang ma-achieve sa buhay niya. At ayon kay Glock9, kahit na umamin si Daniel sa kanyang ama, ay tanggap niya ang sexualidad nito at mahal na mahal niya ito. Ako'y proud na may anak ako na katulad ni Daniel. Mahal ko ang mga anak ko and gagawin ko lahat para sa kanila. At ito pa hindi sumagi sa isipan ng rapper, singer na mailalarawan din ng kantang Serena ang kanyang anak, pero hindi niya yon iniisip. Minsan iniisip ko it's how life parang gives you hints of magic sa here and there, di ba? Nung natapos ko yung Serena, hindi ko na maalam I don't mind. Anak ko yun At sa huli sinabi ni Glock9 na alay niya ang kantang Serena sa kanyang anak na si Daniel. At ito sa panghuli nating chika for today, muli na namang naging sentro ng kontrobersya ang kapamilya actress na si Andrea Brillantes. Sa pagkakataong ito ay sa naging social media post na finiflex nito ang litrato nila ng OPM icon na si Rico Blanco ng River Maya. Ibinandera ni Andrea sa social media sa pamamagitan ng Instagram story ang pagpapapicture niya sa dating vocalist ng River Maya sa naganap na reunion concert ng naturang banda kamakailan. Siyempre, hindi na pinalampas ng dalaga ang pagkakataon na makapaglitrato kasama ang boyfriend ng kapwa niya kapamilya star na si Maris Racal. And ayon kay Andrea, matagal na niyang idol itong si Rico bilang magaling na singer-songwriter. Kaya kahit blurred daw o hindi maganda yung kuha ng kanilang litrato ay carry lang o carry bells lang, dahil ang mahalaga ay may picture sila together with Rico. Ang text caption dyan ni Andrea sa naturang photo, quote-unquote, fangirl moment, kahit blurred, it's okay. And tulad ng inaasahan, muli na ng mga pinutakte ng banat ang dalaga mula sa mga netizen. May mga nagbabala kay Maris na kabahan na siya dahil kay Andrea. At may mga hirit rin ang mga netizens na dapat ingatan na ni Maris si Rico. And sa ngayon ay wala pang pahayag si Andrea sa mga hirit ng ating mga netizen. Kaya abangan natin kung meron mang komento ang young star sa kaganapang ito. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama ngayong araw na ito sa ating technical side kina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat sa ating executive producer kay Jerome Toledo, sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating business news, kay Stephanie Vicente, sa ating sports news kay Leo Magpayo, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan,